Hi there, I am Jude and welcome to Jude's K-Drama Addiction. Previously, we talked about the episode 10 of My Royal Nemesis. The episode 10 because, alam nyo naman yung drama na yan, diba? It made us laugh, it gave us the chills, it made you nervous. Para kang bulating, inaasinan kapag kinikilig ka dahil sa ganda ng mga scenes. Pero at the same time, talaga namang iniwan tayong hanging. It's a cliffhanger. Iniwan tayong hanging na sobrang daming tanong na naiwan sa atin dahil dun sa mga susunod na episodes. So dito sa video na to, don't expect me to answer your questions kasi napakarami ko ring tanong na dapat sagutin. Ang pag-uusapan natin ngayon, theories, possibilities, and predictions. Kung meron kayo mga nasa isip nyo na theories, na predictions nyo, or kahit ano man yan, comment down below. Malay nyo, pare-pareho lang pala tayo ng iniisip. First of all, pag-usapan natin yung reactivation ng time slip. The time slip is reactivated. Alam naman natin na dati, dun sa past, nung nategi si Danshim, or sa pagkakaalam natin, nategi siya doon dahil, diba, poisoned nga siya. Well, na-activate yung time slip doon diba? So, nung mategi siya, napunta yung kaluluwa niya, spirit niya sa future or sa present time. Sa present time, napunta sa katawan ni Shinsori. Sa unang tanong, kung napunta sa katawan ni Shinsori yung kaluluwa ni Danshim, nasaan yung kaluluwa ni Shinsori? Noong mga panahon na, ano ba yan, possessed ba siya o ano ba? Ano nangyari? Kasi kung pumasok sa katawan niya yung kaluluwa ni Danshim, doon pa rin yung kaluluwa ni Shinsori? Kung nagkahalo sila doon, yung mga ganun tanong, diba? So nung na-activate nga yung time slip na yan, dyan na nagsimula ang magandang storya ng drama na to. Pero dito sa episode 10, sa ending ng episode 10, tas ipinapakita yung mga susunod na episodes 11 or 12, nung nagkaroon ng physical trauma si Danshim or si Shinsori, nung nagkaroon siya ng physical trauma, na-activate na naman yung time slip. Bumalik siya ngayon dun sa panahon 300 years ago. Paano tayo nagkaroon ng idea na bumalik siya? Kasi dun sa ipinakita na preview, nandoon na naman yung shaman, nandoon na naman siya sa setup na, alam yung damitan nila na lumang-luma. So parang ang dating, hindi siya talaga nategi nung time na yun. Parang coma lang siya or unconscious lang siya for the longest time. Ganyan. So talagang nagta-travel lang yung kaluluwa niya. Ganun yung nangyari. So, bumalik siya ngayon dun sa past. Ngayon, ang problema dyan, naiwan si Shinsori dun sa present. Si Shinsori ba may memory kay Chasege? So, tanong na naman tayo ulit at hindi natin alam ang sagot dyan. Bahala na yan sagutin ng susunod na episode. Ang malinaw lang sa atin, yung activation nitong time slip na to, nung nagkaroon siya, nung munti ka na siya mategi dun sa past, na-activate siya. Kasi diba, kung naaalala nyo, kinuwanan siya ng dugo nung shaman. Sabi sa kanya, para mabuhay siya, kailangan niya mategi. So, nandiyan na yung cosmic phenomena ng eclipse at saka yung comet. At saka syempre, may kinalaman din yung shaman dyan. So ngayon, anong mangyayari? Nasa past siya, makikipagbaka siya doon? Makikipaglaban din siya doon? Meron ba siyang kailangang isettle? Tutulungan niya ba yung prinsipe? Napakaraming tanong. Pangalawang tanong, yung story niya ba parallel timelines? Soul swaps? Alam mo yun kasi diba parang yung nangyayari 300 years ago, yung buhay nila dati dito sa 300 years ago dito, kasi ito yung buhay nila sa present, pareho yung instances, hindi exactly pareho yung lahat ng pangyayari, pero yung mga nangyayari dati, nangyayari din ngayon. Iba nga lang yung mga sitwasyon, pero ganun pa rin. Nandiyan pa rin yung hari, si Choi Mundo din, si Shinsori, nandoon si Chasege, yung prinsipe, nandoon din si Kang Danshim. So parang ano ba? Parang parallel timelines, ganyan. Tapos yung soul swaps, nag-swap ba sila? O ano ba, na napasok lang ba talaga ni Kang Danshim yung katawan ni Shinsori? Yung ganun. Tapos parang kung iisipin mo, di ba dapat tegi na siya dun sa past? Kasi nga, di ba pinainom siya ng lason? Parang may mga nagsasabi na iba na baka hindi naman talaga siya, tinegi nung dun sa time na yun. Kasi di ba sa K-drama, maraming mga instances na may pinapainom sa mga tao dati, sa K-drama lang may pinapainom sa kanila. Tapos, ang resulta, para sa
silang nategi. Pero hindi. May isang K-drama nga parang pinainom ng kung anong tonic yung bata. Tas later on, hindi naman pala siya nategi. Buhay siya. Parang parang ang dating lang sa iba. Tegi siya, pero hindi. May mga ganong instances. So, hindi pa sarado yung kwento na yon na nategi na siya dun sa past kasi nga nakabalik pa nga siya sa katawan niya, di ba? Tatawag pa nga doon ng physician kasi buhay pa siya. So, baka tulog lang siya all this time. Malay nyo, ginagamit lang pala ng ibang grupo sa politika yung pagkalason sa kanya. Baka gusto palang palitan sa posisyon yung hari, hindi natin alam So, nung nasa present si Kang Danshin, nakikipagbaka siya, pinipilit niya na nga baguhin yung buhay niya kasi nga, di ba, parang hindi maganda yung buhay niya dito sa nakaraang 300 years. Ngayon, bigla na naman siyang bumalik. Ano mangyayari? Makikipagbaka na naman siya dito. Ano naman ang aayusin niya? Aayusin niya ba yung naging problema sa hari? Aayusin niya ba yung problema na yun? Para yung future or yung present time maging maayos? Yan, puro tanong pa rin. Tapos si Shinsori ba? Magigising pa ba? Or kung magigising pa siya, magkakilala kaya sila ni Chasege? Kasi ka Chasege, kilala siya. Si Shinsori, kilala niya kaya si Chasege? Nako naman. Tapos, pangatlo, yung pinakamatinding crisis talaga na kay Chasege. Bakit? Una, yung witness niya, yung nurse, 'di ba? Na pwede sanang kumanta sa lahat ng ginawa ni Choi Mundo sa kanya, lahat ng kalokohan ng lalaki na yon. Wala na siya, mukhang wala na siya. Kasi 'di ba parang siya yung natagpuan na nandoon sa bato, tabi ng tubig, wala na siya. So ibig sabihin, kung sakali mang maghalungkat sila ng pwedeng ikaso sa kanya, wala na yung witness nila. Trahedya. Pangalawa, nasa sitwasyon si Chasege na parang nightmare. Everything is nightmare talaga para sa kanya. Imaginein mo, yung taong mahal mo, si Shinsori, na disgrasya. Di ba super love na yun? Na disgrasya. Bago pa yung disgrasya na yan, nag-away pa sila. Nag-away sila ni hindi pa siya nakapag-apologize, ni tumatawag siya, nag-send siya ng messages, pero wala na disgrasya na. So yun lang, pag naisip niya na yung bagay na yun lang talaga ang bigat na nun para sa kanya. Tas hindi mo alam kung gigising pa ba yun o yung lagay niya, di ba? Pangalawa, yung lolo niya na nakakaalam ng tungkol dun sa will, yung sa succession dun sa kumpanya. Tapos syempre, lolo niya yun na lang din yung kamag-anak niya na, alam mo yun, talagang may concern sa kanya. Kasi ibang mga kamag-anak niya naman medyo mga, alam mo yun, may mga ulterior motive naman sila Yun na lang sana yung kamag-anak niya. Parang si Shinsori din, lola niya naman. Lola niya na lang din yung parang kakampi niya talaga sa mundo. Diba? Tas mawawala pa. Hindi natin alam kung matutuluyan o hindi Pero diba, na-aksidente pa. Ngayon nakalagay sa alanganin yung kumpanya dahil nga dun sa succession, sino yung papalit. Tapos, kung natatandaan nyo, merong part sa isang episode na ipinatawag ng lolo ni Chasege yung abogado para dun sa parang will niya, ganun. May kinalaman dun sa sa kumpanya. Tapos, yung pinatawag niya na abogado, bata ni Choi Mundo. Yung mismong, yung parang may ganun may ganun na sa isang episode Hindi ko alam kung natatandaan niyo yan. So, yung will ng lolo niya na yon, malamang tampered na yon. Kasi kung bata ni Choi Mundo, yung nakakuha ng papel na yon, wala na. Baka nilaro na nila yan kung ano na yung mga pinaglalagay nila dyan. Apahusay. So, sabay-sabay ang mga yan na nangyayari sa buhay ni Chasege. Nasa ospital si Shinsori, pati lolo niya, yung succession, yung kung makukuha niya ba yung kumpanya ng lolo niya, ipapamana ba sa kanya? Mukhang hindi kasi si Choi Mundo na ang nagpapaikot ng mga bagay-bagay ngayon. Pang-apat, yun mismong kumpanya ni Chasege na pinaghirapan niya, na binuhusan niya ng panahon, ng kanyang time is gold, 'di ba? Binuhusan niya ng panahon. Ngayon, nasa alanganin na rin dahil dun sa carcinogenic substance daw, ganyan-ganyan. Kung kailan nagiging successful sa kanila ginawa ng kung ano-anong issue. So, marirecall ngayon yung products na yan. Lalaglag ngayon yung kumpanya niya. Sabay-sabay niyang haharapin lahat ng yan nang walang tumutulong sa kanya. Maliban na lang kung maging katulong niya si ate mo girl na
mayaman din. O baka, si ate mo girl na habol ng habol sa kanya, kakampi din ni Choi Mundo? Well, ewan ko, hindi ko alam. Baka tumulong din siya, pakana niya rin yan para kung sakaling mag-fall si Chasege, siya ang sasalo, si ate mo, para-paraan. Isa pang problema, kung sakaling magising man si Shinsori, pareho kaya sila ng ugali ni Kang Danshim na dating pumasok na kadalawa sa kanya? Kasi 'di ba, ang nakilala ni Chasege, hindi naman si Shinsori, hindi yung totoong Shinsori. Yung fierce na Kang Danshim na palaban si ate mo, hindi naman yung Shinsori na mahinhin, na parang madaling manipulahin. Si Shinsori ng present, similar siya dun sa personality ni Kang Danshim nung nagtatrabaho pa siya sa palace, nung hindi pa siya royal consort. Kasi nung naging royal consort na siya, after noon talagang naging palaban si ate mo. Pero bago yun, yung babae na nakilala nung prinsipe, 'di ba, parang napaka hinhin, parang ang daling manipulahin, ang dali niya mapasuno, madali siyang lokohin, madali siyang bulahin. Ganun siya eh, yung parang ganun si Shinsori, parang ganun si Kang Danshim dati. So kung sakaling mang gumising si Shinsori after ng aksidente, hindi ba maninibago si Chasege nun? Parang ibang tao yung kausap niya. Well, aware naman si Chasege na si Kang Danshim, hindi niya katawan yan. Katawan niya ni Shinsori. Pero, alam mo yun, ano kaya mangyayari? Tapos, gusto din kaya ni Shinsori si Chasege? Alam mo, ang daming posibilidad, ang daming tanong. Itong video na to, ginawa ko to para magtanong ng saan tambak. Bahala na kayo kung kaya niyong sagutin o gusto niyong sagutin yung mga tanong na yan, o pare-pareho lang talaga tayong nalilito. Kaya ang pinakamaganda natin gawin, hintayin natin yung susunod na episode with anticipation. Sana lang, wag tong parang Scarlet Heart. Please lang. Sa writer nito at sa director nito, please lang, parang awa nyo na. Huwag nyo kaming bibigyan ng Scarlet 2.0. Nako po. Marami sa mga fans ng Scarlet Heart, di pa nakaka-move on. Ano kayo dyan? Ayusin nyo. Sobrang saya ng drama nito, pero siguradong extreme din ang gulo nito sa dulo. Actually, parang, siguro sa iba, parang negative yung mga nangyayari ngayon. Pero sa akin kasi yan yung nagbibigay ng ng excitement sa drama. So, ngayon na nagsisimula na yung gulo, gusto kong makita kung paano plansyahin ng writer, ng director yung drama na to. Paano nila paplansyahin yung gusot na to? Paano nila lulusutan yung mga kung ano-anong bagay sa story na to? Paano nila sasagutin yung saan tambak na tanong na meron tayo? Kaya excited na ako para sa susunod na episode 11 and 12. Sa next video, pag-uusapan naman natin, pangit nga ba si Ho Namjoon? Agree ba kayo? Kung nagustuhan nyo ang video na to, thumbs up naman dyan. Share your thoughts in the comments at ishare nyo na rin ang video na to sa mga fans ng My Royal Nemesis. See you again next time. Bye!